Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng GMA News. Walang nakikitang threat. Yan ang sagot ng Malacanang sa tanong kung tinitignan ba ng Malacanang bilang isang banta ang naganap na rally sa EDSA ngayong araw, June 30. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, walang nakikitang threat dahil alam naman ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. Dagdag niya na kung may ibang interes ang ilang individual o grupo ay hindi ito magiging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ang administrasyon ng batas. Yan. So, walang threat daw. Okay lang, mag-rally lang ang iglesia. Hindi apektado ang palasyo. Hindi apektado ang Pangulo. Tanong, bakit ni-lockdown ang Malacanang? Nag-lockdown sila eh. Next. Bakit ang Pangulo hindi na lumabas sa palasyo? Pinospon niya ang kanyang mga public engagement. Kung walang threat, kung normal rally lang yan, part of democracy, eh dapat sana ang Pangulo tuloy lang ang daily activities niya. Paano kami maniniwala, Auntie Claire, na walang threat yung Iglesia ni Cristo rally kung mismo ang Pangulo nagpapakita ng kakaibang disposisyon? Sinasabi ko nga sa aking mga naunang vlog, kung ako ang Pangulo, tuloy ang aking mga activities. May napaka-importanting luncheon meeting ang Pangulo sa mga Foreign Correspondents Association of the Philippines. Foreign media yan. Naghihintay. Nakatakda na silang mag-luncheon meeting. Hindi niya pinuntahan, pinospon niya. Anong ginawa ng Pangulo? Nandun lang, nagkulong sa Malacanang at minomonitor ang nangyayari sa EDSA. Yan ba yung walang threat? Pwede ko kumang sabihin na, tawa ko, if I am the President, okay, DLG Secretary Rimulya, General Nartates, take charge. Be sure na walang magkakagulo. Ano lang? Yes, sir. I am the President. I am the Commander-in-Chief. I have all the powers of the presidency. Labas ako. Ganon lang yun. Eh bakit i-lockdown mo ang Malacanang? Anong ibig sabihin nun? May threat. Takot sila. Auntie Claire, huwag nyo namang gawing 8-8 ang taong bayan. We were not born yesterday. Tingnan natin kung pinapaniwalaan ba siya ng publiko. 24,000 ang nag-react. 21,000 ang tumatawa. 486 ang galit. 2,800 lang ang nag-like. Naniniwala kay Auntie Claire. Anong ibig sabihin nito? Halos mga 90% sa taong bayan pinagtatawanan, hindi na pinapaniwalaan ang palasyo. Walang threat. Ito ngayon. Tingnan natin, July 1, nakatakdang umalis, bumiyahe ang Pangulong Marcos Jr. papuntang Canada dahil sa official invitation ng Canadian government. Nag-oo na siya. Nakaset na ang lahat, palipad. Advice ni Ramon Tulfo, kung ako ang Pangulo, hindi na ako pupunta ng Canada. Dahil pagbalik ko, baka hindi na ako makabalik sa pwesto, sabi niya. Ako naman ang advice ko, go ahead, Mr. President. Bakit? Kung talagang confident ang Pangulo na tama ang ginagawa niya, confident siya, loyal sa kanya, dalawa lang ang importante niyan, yung loyalty ng AFP-PNP. Kapag united ang men and women in uniform, walang mangyayaring masama sa presidency ng Pangulo. Intact yan. Walang kudita, walang aagaw yan. Kaya lang, kung ang Pangulo alanganin siya, pag alis niya kung anong mangyari, mas mabuti, wag na lang aalis. Kaya, antabayan na natin. Wala pang announcement.
kung tutuloy ba ang Pangulo sa naka-schedule na pagbisita niya sa Canada. Okay, ang rally na ito, hanggang kailan? Ngayon lang ba? I don't think so. Tuloy-tuloy na rally ito. Kasi ang puntirya nila si Senator Marcoleta. Warning ito sa Administrasyong Marcos Jr., sa Ombudsman. Subukan niyong ipa-aresto, subukan niyong ipakulong si Senator Marcoleta. Lalaban kami. Yan ang mensahe na nakikita ko. Hindi basta-basta bibigay ang Iglesia ni Cristo na ang isang miyembro nila, isang senador. I don't know First time ba na may senador na member ng Iglesia ni Cristo? Ngayon lang ba? Hindi ko. Yung mga naunang senators, I am not sure kung may Iglesia ni Cristo. Meron siguro. Kailang ngayon lang na-highlight kasi nga, very popular si Senator. Kahit nung congressman pa siya, very popular na siya. Kaya nga nanalong senador dahil sa kanyang popularity. Tapos ang isang napaka-popular na senator, ipapakulong mo ng dahil lang sa kanyang pagpupursige na paimbestigahan ang flood control scandal. To me, that's a political suicide. So, tingnan natin. Anong gagawin nito? Patigasan ng mga comments. Basa tayo. Luis Trosuniga, walang threat pero 10 patong ang harang with barbed wire sa lahat ng kalsada papuntang Malacanang. Cesar Tanhukdo, kaya pala takot na takot. Bart Robias, walang threat pero nag-lockdown, sarado pa ang mga tulay. Kaya itong si Auntie Claire Castro, mahina talaga. Mga kaibigan, salamat sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo po natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay ni Auntie Sila Dadaw nga taga Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang atop. So mao na ni siya ang gitabangan namo gero nga napulo ka buok nga digis o isa pod ka plinsin. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. So mo na ni ang yero nga among gitabang nga napulo kabok nga digis. Wala lang sari. Hindi ko taplak man doon. Og karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud si Angkol sa ilang balay. Salamat, salamat yun sa Ginoo kay napulian na yun akong sin. 20 na katuig yun ni. Kanya salamat po sa nagdunor kami ng kami. Hindi na sa nagtawang aning sin. Oo, Salamat yun nga ako. so pila ka buok imong anak kol? Pulo pa.
So tanan na nakapamilya. Na ay tulo wala. Napaka estudyante karon. Na Pila ka buok? tulo ka estudyante na ay sa hingo isa sa kalaan ay isa Unsa na yung mga grade? one katong isa soldier Oo. ang isa 9 Oo. ang isa grade 6 madagin sa tama na gyud sa kaon ang among pangawarta gyud ang among kinitaan wa igo-igo di maka sapar sa bata nga guys. Salamat kayo, Col.